Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, dahil sa inis ni Ariana kay Bart, ay umuwing wala sa oras sa bahay ng dalaga. Hindi naasahan ni Ludring na magkilala ang dalawa. Nagtaka din si Luminada dahil maagang umuwi ang anak galing sa okasyon na kanyang pinanggalingan. Nagalit ang dalaga dahil tumawag si Bart sa kanya at dahilan din para awayin ni Luminada ang kanyang asawa. Pero ngumiti lang ang matanda at negosyo ang pinag-usapan daw nila. Kinabukasan, nagsama ang mag-ama para sunduin si Pipita. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Lodi at Lumi. Dito sa ating dula, Super Pipita. Maghapon ka nang nakaupo dyan sa harap ng iyong laptop. Pagkakain, laptop. Pahinga ka muna. Marami kasi akong ginawa sa opisina, Mami. Nakalimutan kong may pinapagawa sa akin ng daddy. Tatapusin ko lang to, malapit na. Pipita, buksan mo ang gate. Baka si Bart na yung bumabusina. Nakakainis. May bisitang dumating. Hindi pare, nandyan si Pipita na haharap kay Bart. Pipita! Harapin mo si Bart, ha? Ayaw kong maistorbo sa ginagawa ko. Papasok na ako sa kwarto ko. Oh, bakit si Pipita ang pahaharapin mo sa lalaking yan? Huwag kayong mag-alala. Ako na ang haharap sa kanya. Hindi ko pala nasabi sa iyo, Ariana. Tumawag muna sa akin bago siya pumunta rito sa bahay. Ibig kong sabihin, nagpasintabi muna. Kahit sabihin niyo sa akin, Daddy, wala akong pakialam sa lalaking yan. Pahamak kayo sa pagiging idol niyo. Anong pahamak ang sinasabi mo? Gustong gusto ko nga eh. Ay naku, Daddy. Oras na mainis ako. Talagang tatanggapin ko na. Alin ang tatanggapin mo? Sino? Bukod kay Bart, may iba ka pang manliligaw? O ano, nakapili ka na ba sa kanilang dalawa?
Wala akong napili kahit isa sa kanila. Kasi ayaw ko pang makipag-boyfriend kahit kanino. Pero dahil dyan, iniisip kong lilipat ako sa ibang kumpanya. Dyan na nga kayo. Ay, nako. Tingnan mo yan. Nainis tuloy yung anak mo. Ay, Ludring. Pahamak ka talaga. Tuloy kayo, sir. Pasok kayo. Mag-isa lang si Sir Ludovico sa salas. Lapitan nyo na lang. Tulog na ba si Ariana? Kapapasok lang niya sa kanyang kwarto. Halika, Bart. Tuloy ka. Pipita, pumasok ka na sa kwarto mo. Ako nang bahala dito. Opo, sir. Halika, Bart. Maupo ka. Anong gusto mo? Kape? Magpapatimpla ako. Ay, hindi ako nagkakape, idol. At saka busog pa ako. Ganun ba? Oh, anong balita? Juan, maganda ang aking ibabalita. Kaya kahit gabi na, pumunta pa ako rito. Pero palpak ang pagpunta ko dito. Tulog na pala si Ariana. Talagang iniiwasan ako ni Ariana. Pero hindi ako susuko. Lagi naman kaming magkasama ng aking idol. Makikita ko pa siya at makakausap. Sige lang, Ariana. Makikipaglaro ako sa'yo. Walang hiya. Mabilis na pala ang aking pagpapatakbo. Nasa highway na pala ako. Mabuti na lang at walang dumaan na boss. Kung hindi, kaharap ko na ngayon si San Pedro. Akala ko kung sino na itong tumatawag. Si Ariana pala. Magkatabi lang ang aming kwarto. Tinatawagan pa ako. Hello? Narinig kong nagpaalam na si Bart kay Daddy, Mami. Hindi rin pala siya nagtagal dito. Ang ibig sabihin yan, ako talaga ang sadya niya. Ang galing talaga ng lalaking yun. Nagkukunwak-kunwarihan lang na idol niya ang daddy para makapunta lang dito. Ang daddy mo nga naman. May naisip akong paraan, Mami, para tigilan na ako ng Bart na yan. Sige, matulog na kayo. Good night. Okay, good night. Ano kaya ang naisip ni Ariana na paraan? Hayan na si Ludring. Papasok na dito sa aming kwarto. Good morning, madam. Ano ang gusto niyong ipagtimpla ko sa inyo? Huwag na. Ay, ang sarap ng tulog ko. Naghihilik pa yata ako. Kaya lang, pinilit kong gumising ng maaga para makausap kita. May importante kayong sasabihin sa akin, madam? Oo, importante. At sa pamamagitan nito, yayaman ka. Ha? Yayaman ako? Ano? Hindi ko maintindihan, madam. Mabilis pa sa treasure hunting ito. Okay lang, kahit wala pa kaming kasama. Anong ibig niyong sabihin, madam? Alisin niyo na ako bilang katulong? Hindi ka na magkakatulong kasi mag-aasawa ka na. At kayo ni Bart, para tigilan niya ako. O ano,
Anong masasabi mo? Gusto mo ba, Pipita? Kinausap ka pala ni Ariana. Ano ang sinabi sa'yo? Tungkol kay Bart, madam. Kahit mawalan daw kayo ng katulong, okay lang. Malutas lang ang kanyang problema kay Bart. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, Pipita. Ako na daw magpaligaw kay Bart pagkatapos asawahin ako ni Bart. Ano? Hindi naman ako pumunta dito, madam, para magpaligaw o maghanap ng asawa. Maghanap ako ng pera para makaipon sa aking pagtanda. Hindi ako magiging kawawa pagdating ng panahon. Sinabi mo sana yan kay Ariana. Hindi naman, madam. Hindi na lang ako umimik. Baka pagalitan pa ako, mahirap na. Wise did ang Bart na yun. Si Lodring naman. Parang bata. Tinawag lang siyang Lodi. Tuwang-tuwa na. Ay, nakakainis. Oh. Oras na mapalago ko ang aking negosyo, amigo. Ikakarangal na naman ako ng mga kagaya nating negosyante. Oh, alam mo, noon pa man, kinukumbinsi ko na sila. Ako pala kinukumbinsi para tatagbong mayor dito sa ating bayan. O kaya gobernador sa lalawigan. Oo nga'y mahirap. Sige kung gano'n, amigo. Bye. Sino yung kausap niyo, Daddy? Si Attorney No Case Nicasio. Nabansagan siyang no case kasi kahit isang kaso wala siyang nahawakan. Anong negosyo niya, Daddy? Kasosyo niyo din siya, na gaya ni Bart? Oo, kaya lang ibang klaseng negosyo din sa kanya. Marami kayong gustong buksan na negosyo. Oo, kailangan para marami tayong pagkakitaan habang malakas pa. Kayod pa more! Gusto ko sanang tanungin ang daddy mo kanina kung kasali ka sa napag-usapan nila ni Bart kagabi. Royo naman ang binanggit. Bakit ang anak ni Insan Raya, Mami? Tinawagan daw siya ng inanak mo sa binyag. Alam mo ba kung ano ang tawag niya sa daddy mo? Lodi, hindi lolo. Yun naman ang gusto ni Daddy. Narinig ko minsan. Lolo Daddy ang tawag ni Raya kay Uncle Evaristo. Hindi ko tuloy na tanong kung ano ang napag-usapan nilang dalawa ni Bart. Tinanong ko ang Daddy. Hindi daw nila ako nabanggit sa kanilang pag-usap. Pero nagdududa pa rin ako. Alam mo ba, Ariana? Bago ako lumabas, kinausap ko si Pipita. Tinanong ko siya kung ano ang sinabi mo sa kanya. May plano ka pala? Wag mo sanang idawit ang kasama natin sa bahay. Wala nang masama, di ba, Mami? Ang sabi kasi sa akin, pumunta dito para magtrabaho, hindi magpaligaw. Ayaw palang magpaligaw. Di mas lalo na ako, Mami. Maganda na ang hardin ni Madam. Napalitan ng bagong paso ang mga lumang paso. Lalo na itong mga namumulaklak na halaman. Kagaya nitong mga scarlatina na iba't ibang kulay ang bulaklak. Itong rosas, iba't iba din ang kanyang bulaklak. Ay,
lumiwanag ang harapan ng bahay ng aking amo. Maganda na ngayon. Hindi kagaya ng dati na napakalungkot. Pero ngayon, ang ganda na. Nandito na ako na nag-aayos sa kanilang hardin. Oh, nakakatuwang pagmasdan ang mga namumulaklak na halaman ni Madam. Mabuti na lang at nakinig sa akin ang mga katulong para hugasan ang mga prutas bago dalhin dito. Kumakain ka din pala ng prutas, gaya nitong mansanas. Alam mo ba ang mansanas ay good for the heart? At alam nyo din ba na ang mga bilog na prutas ay pampaswerte? Tapos na ang New Year, Bart. O kahit hindi New Year, pampaswerte pa rin, idol. Basta ang alam ko, kumain ka ng prutas para lalong sumigla ang katawan. Diba? Ano pa nga ba ang ibang kahulugan ng ludi? Paghanga. Ludi talaga ako ng Bart na yon. Ay, nako, Ludreng. Ang lalim yata ng iniisip mo. Kahit dito pa ba naman sa bahay, negosyo pa rin ang nasa utak mo? Iniisip ko yung sinabi sa akin ni Bart. Talagang ludi daw ako. Bakit kaya no? Oh, Royo, ikaw pala. Tama ang sabi sa akin ng iyong mama. Marunong ka nang gumamit ng cellphone kahit bata ka pa. Nako. Ay, Anong napag-usapan yung dalawa ni Bart? alam mo, pareho ang takbo ng utak namin kung tungkol sa negosyo ang pag-uusapan. Ano? Lollipop ang gusto mo? Ano ba yan? Ay, masisira ang ngipin mo niyan. Biskwit na lang. Oh, sige. Okay, bye-bye na. Ay, nako. Mami, Hmm, may pupuntahan tayong kainan bukas ng gabi. yung inaanak mo ba sa binyag ang kausap mo sa cellphone? Opo, Mami. Napakadaldal na bata. Napakabibo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ariana Iluminada? May pupuntahan kayong kainan bukas. Narinig ko. Oh, ano ang sabi sa'yo ni Royo, Ariana? Ay, gusto ko nang magkaroon ng apo pero kailan kaya? Anong kailan? Nandyan na nga si Royo na apo nyo sa tuhod. Ano pang hahanapin nyo? Hello? Ariana, kumusta ka na? Heto, maganda pa rin. Oo, talagang napakaganda mo. Sa katunayan nga, may kamukha kang artista. May nabanggit ba ang daddy sa'yo? Ha? Ano? Daddy? Lodi pala. Magkaparehong bigkas kasi ang Lodi at Daddy. Nalito tuloy ako. Kapal talaga ng mukha ng lalaking ito. Hello? Hello, nandiyan ka pa ba? Ay, siyempre, nandito pa ako. Buhay na buhay. Ano bang kailangan mo? Wala naman. Sasabihin ko lang sa'yo na niyaya ko si Lodi dito sa bahay namin kanina. At nalaman ko na pinaglihi ka pala sa singkamas. Kaya naman pala ang puti mo at ang kinis pa ng kutis mo. Ganun ba? Ay, wala ka nang sasabihin. Naantok na ako. Bye. Yun lang palang sasabihin. Tinawagan pa ako. Ay, nako. Matutulog na nga ako.
Mamayang gabi, pupunta dito si Bart. Ikaw nang bahala sa kanya, ha? Ha? Ay, may pupuntahan pala kayo, madam. Oo, kaya maiwan ka dito. Kasama mong daddy. Naiwan kami ng daddy nyo kung pupunta dito si Bart. Ay, kung sabihin ko na lang na umalis kayo para hindi na siya tumuloy. Papasukin mo lang siya. Ipaganda mo ng makakain. Magsalo kayong dalawa. Ha? Sabay kayong kumain. Madam? Oh, ayaw mo? Amo ko kayo, madam. Ano kang magagawa ko? Sige na nga. Gusto mo rin pala. Kunwari ka pa. Ay, naku. Alam kong may binabalak si Madam Mariana. Kung pupunta dito si Sir Bart, papasukin ko, kakusapin. Wala sigurong masama kung mag-usap lang kami naman. Yan ang hindi ko may papangako sa iyo, Ariana. Baka may biglang lakad. Puntahan nyo na lang ng mami mo para sigurado. Sige, bahala na kami ni Mami kung ganon. Sa bagay, nakausap ko na rin si Pipita. Siya na ang bahala kay Bart kung sakaling pumunta sa bahay. Bakit hindi pa niya itinawag sa akin? May usapan kami na bago pupunta sa bahay, tawagan muna ako. Baka gusto niya kayong sorpresahin. Bakit kasi tumawag ka pa? Nasaan ka ba? Galing ako sa parlor. Hindi na ako pupunta dyan sa office. Nandito na ako sa bahay. Sige, bye. Sige, bye. Ay, ano ba naman yan? Dumating na pala si Luminada. Si Ruyo, tumatawag. Hello, kumusta ka na, Apo? Ludi? Oh, Ludi. Ano? Lumi? Oo, pero hindi pa sa ngayon. Lumi na naman. Inulit na naman. Gusto yatang kumain ng lumi ang batang yon. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Lodi at Lumi. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.